Ang guro kong malakas. Kabanata 2586. Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2586-2590. 1,000 taon ng kataas-taasang Diyos sa Tiankunpot. Sa lobby ng headquarters ng Evil Gang, bukod pa sa Fire God King, naroon din ang leader ng Evil Gang bilang kasama. Sa sandaling ito, nang mag-utos ang Fire God King, ang pinuno ng Evil Gang na si Yan Chong, ay hindi naiwasang magtanong sa Fire God King, bakit hindi kumilos ang Fire God King at direktang patayin ang batang iyon. O kaya ako mismo. Sa pagkakataong ito, lahat ng libu-libong miyembro ng gang na dinala ng Alien God King ng Evil Gang ay nawasak. Ang pagkamatay ng kanyang mga nasasakupan, ang pinunong si Yan Chong ay natural na nakakuha ng balita, ang kanyang puso ay dumudugo. Magiging kakaiba kung hindi siya nakakaramdam ng pagkabalisa. Siya. Talagang gustong makitang nakatayo sa harapan niya si Yang Yiu at sampilan siya hanggang mamatay. Ngunit hindi niya maisip kung bakit hindi direktang kumilos ang Fire God King, o nagpadala ng isa pang Diyos na hari upang pumunta, maaari nilang patayin ng direkta si Yang Yiu. Dahil patay na ang Diyos na hari, bakit siya nagpadala ng isa pang Diyos na hari? Bakit? Gawin itong komplikado. Kung talagang hindi gumana, kaya niya mismo. Wala siyang maraming Diyos sa ilalim ng kanyang utos. Ang pagkamatay ng ibang Diyos ay nangangahulugan na ang kanyang masamang gang ay nawala ng maraming kapangyarihan, na labis siyang nalungkot. Sinulyapan ng Fire God King ang pinuno ng masamang gang, si Yan Chong, at mahinang nagsabi, Boss Yan, sa tingin mo ba ay isang maliit na Diyos si Yang Yiu na nakakaakyat lang sa God Realm? Tumingin si Yan Chong sa Fire God King na may pagkalito. Hindi gaanong sinabi sa kanya ng Fire God King ang tungkol kay Yang Yiu. Sinabi lang niya sa kanya na si Yang Yiu ang taong gustong patayin ng 33 Heavens Palace, at hiniling lang sa Evil Gang na tulungan siya. Wala na siyang sinabi pa. Dahil may kaugnayan ito sa 33 Heavens Palace, hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Sa sandaling ito, nakikinig sa sinabi ng Fire God King, si Yang Yiu ay tila isang mapanlinlang na ideya, kaya sinabi niya, pakiusap, bigyan mo ako ng payo, Fire God King. Ang Fire God King ay itinuring na panauhing pandangal ni Yan Chong sa Evil Gang sa panahong ito, at pinaglingkuran niya siya ng mabuti. Bale sabi pa niya kay Yan Chong. Gayunpaman, ang mga gawain ni Yang Yiu ay hindi lihim sa mata ng malalaking puwersa at malalakas na tao sa God Realm. Sinabi niya, para sabihin sa iyo ang totoo, si Yang Yiu ay anak ng malaking kalamidad na pinangalanan ng Supreme Emperor. Sa palagay mo ba ang taong pinangalanan ng Supreme Emperor ay maaaring isang simpleng tao? Masasabing ang batang lalaki ang may pinakamakapangyarihang background sa buong God Realm. Ang mga labi ng Qiankun Temple, ang Foxy Emperor, at ang mga matandang halimaw na nakaligtas sa malaking kapahamakan noong huling panahon ay lahat ay nagbibigay pansin sa kanya. Sa ganitong mga sitwasyon, kahit na ang 33 Heavens Temple ay hindi nang ahas na habulin si Yang Yiu, kaya pinahihintulutan ang pagpatay kay Yang Yiu, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay hindi masyadong malaki. Kung masyadong malaki ang pagkakaiba sa Strength Realm, ang mga nagbibigay pansin kay Yang Yiu ay rebound. Sa sandaling kumilos ang mga taong iyon, ang 33 Heavens Palace ay magugulo, at ito ay magiging isang digmaan na kinasasangkutan ng buong God Realm Celestial Clan at ang Ascendant Clan. Hindi ganoong sitwasyon ang gustong makita ng Supreme Emperor. Sa makatuwid, ang mga taong humahabol kay Yang Yiu ay maaari lamang maging kasing lakas ni Yang Yiu. Kahit na malampasan nila si Yang Yiu, ang gap ay limitado sa pinakamahusay na 3 maliliit na kaharian. Ito ay isang hindi sinasabing tacit na pag-unawa at bottom line sa pagitan ng mga nangungunang pinuno ng 33 Heavens Palace at ng mga nangungunang pinuno ng mga puwersang iyon. Sa madaling salita, ang mga puwersang iyon ay tahimik na nagpapahintulot sa 33 Heavens Palace na tugisin si Yang Yiu, ngunit ang 33 Heavens Palace ay hindi maaaring masyadong lumayo. Kapag lumagpas na sa bottom line, tatayo ang mga taong iyon. Kapag ang mga taong iyon ay nakatayo ay hindi maliit na bagay. Ngayon alam mo na kung bakit hindi ako makakilos ng diretsyo, you'd better behave yourself. Kung pipilitin mong kumilos para patayin si Yang Yiu, hindi kita pipigilan, pero kapag na-target ka na ng mga matandang halimaw sa likod ni Yang Yiu, hehe, hindi ka na mapoprotektahan ng nasa likod mo. Kaya't ipinadala ko ang natitirang 7 sa 8 Diyos ng 33 palasyo ng langit ng sabay-sabay, na siyang hangganan na. Kung kikilos ang hari ng Diyos, hehe, maniwala ka man o hindi, tiyak na kikilos ang mga matandang immortal sa likod ni Yang Yiu, at iyon ay magiging digmaan sa God Realm. Hindi ko kayang pasanin ang responsibilidad na ito, at mas lalong hindi mo kakayanin. Bukod sa ibang bagay, binabantayan ako kahit saan ako magpunta. Kapag naka-move on na ako, walang pag-aalinlangan ang taong nakamasid sa akin. Ito ay isang laro na tacitly na iintindihan ng magkabilang partido. Ito ay depende sa gaano katagal makakatagal si Yang Yiu sa larong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsanib puwersa ang 7 dakilang Diyos, at talagang wala ng pag-asa si Yang Yiu. Matapos marinig ni Yan Chong ang sinabi ng Fire God King, nanlamig ang kanyang likod. Hindi niya inaasahan na napakaraming puwersa ni Yang Yiu sa likod niya. Bukod sa Supreme Emperor, si Foxy Shenhuang lamang ang isang pag-iral na hinahangaan ng buong God Realm.
Kahit na si Foxy Shenhuang ay isang Diyos, hindi isang celestial, ang malakas ay palaging iginagalang. Meron. Gayon din ang Chenkun Temple, na siyang pinakamisteryoso at makapangyarihang organisasyon sa buong God Realm. Alam ng lahat na ang Chenkun Temple ay ang puwersang iniwan ni Chenkun Shenzhen. Ito ay naging target ng pagpatay ng 33 Heavens Temple sa buong panahon, ngunit pagkatapos ng isang panahon, umiiral pa rin ang Chenkun Temple. Maaari mong isipin kung gaano kakilakilabot ang Chenkun Temple. Mayroon ding ilang iba pang mga sinaunang puwersa, ngunit lahat sila ay kakilakilabot na pag-iral. Biglang may naisip si Yan Chong, at tumulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Kung ikukumpara sa mga puwersang ito, ang kanyang evil gang ay walang iba kundi isang shell. Kahit na ang totoong tao sa likod niya ay hindi nang ahas na sumalungat sa alinman sa mga puwersang ito. Hindi ko inaasahan na si Yang Yiu ay napakalakas na tao. Napalunok si Yan Chong ng kanyang laway at sinabi sa Fire God King, "Salamat sa pagsabi sa akin, Fire God King. Anyway, ang evil gang ko ay lubos na makikipagtulungan sa iyo." Hindi nang ahas si Yan Chong na magsabi ng kahit ano. "Well, huwag kang mag-alala, ang taong nasa likod mo ay mula rin sa 33 Heavens Palace, kaya ikaw din. Sa pagkakataong ito, kapag pinatay ng 7 Diyos si Yang Yiu, magkakaroon ka ng bahagi ng kredito. Sa oras na ito, magre-report ako sa mga nangungunang pinuno ng Heavenly Palace, at pagkatapos ay ipaglalaban ko ang pagkakataon para sa iyo na makapasok sa 33 nanograms mga turo. Ang Fire God King ay isang pangako sa iyo, Yan Chong." Tuwang-tuwa si Yan Chong at agad siyang nagpasalamat, "Salamat, Panginoong Apoy na Diyos, sa iyong suporta. Nag-ayos ako ng ilang natatanging celestial spirits para sa iyo ngayong gabi. Mangyaring pumunta at bisitahin kami pagkatapos." Si Yan Chong ay nakangiti ng malapad habang nagsasalita. Bagamat pareho silang nasa level ng Lord Fire God, alam niya na hindi siya katugma sa Lord Fire God sa mga tuntunin ng lakas o katayuan. Ang 33 Heavens Palace ang nominal na namamahala sa buong God Realm at pinakamataas. Lahat ng lumabas sa 33 Heavens Palace ay mas mataas kaysa sa iba, kaya natural na kailangan niyang humingi ng pabor sa kanila. Bukod dito, binigyan din siya ng Panginoong Apoy na Diyos ng pagkakataong makapasok sa 33 Heavens Palace at marinig ang balita. Isa lamang itong pagpapala mula sa langit para sa kanya. Tuwang-tuwa siya na kaya niyang ipagmalaki ang kanyang pagpasok sa 33 Heavens Palace sa loob ng 10,000 taon. Ang 33 Heavens Palace ay isang sagradong lugar sa puso ng bilyon-bilyong Diyos sa buong God Realm. Isa itong dojo na ginawa mismo ng Supreme Emperor. Ito ay isang lugar kung saan nagtipon ang mga nangungunang celestial. Sino ba naman ang hindi gugustuhin pumunta doon? Ang pagkakataong ito ay mahirap makuha. Nang marinig ng Diyos ng apoy na sinabi ito ni Yan Chong, ngumiti siya ng may kasiyahan. Sa simula ay wala siyang pakialam kay Yan Chong, ngunit napakahusay ng batang ito at napaluha siya ng pasasalamat sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng malaking pangako. Nasiyahan ang Diyos ng apoy sa pakiramdam na ito ng pagiging superior. Hindi pa banggitin na tinawag ng Fire God King ang 7 dakilang Diyos ng 33 langit na palasyo upang pumasok sa Demon Light Forest, habang si Yang Yiu ay nagtago sa Chenkun Pot. Siya. Nagsimulang mabawi ang kanyang banal na kapangyarihan at ayusin ang kanyang mga pinsala. Talagang nasa panganib siya ng kamatayan sa labanang ito. Siya. Muntik nang mamatay mula sa isang Huangshu God, not to mention na hindi niya alam na may 7 pang Diyos. Sa Chenkun Pot, pagkatapos gumaling si Yang Yiu makalipas ang 1 taon, sinuri niya sina Sanyan at Ameng. Ang dalawang Sky Demon Beast ay malubhang nasugatan sa pagkakataong ito at nasa recovery period pa. Ang asawa ni Chanji at si Pan Wuji ay pumasok din sa estado ng paglilinang. Gusto niyang lumabas, ngunit may nakita siyang tao sa labas sa pamamagitan ng Chenkun Pot. Nakita niya ang 7 celestial at 7 dakilang Diyos, at mabilis na binawi ang kanyang mga iniisip at binitawan ang ideyang lumabas. Walang alinlangan na sila ang mga tao ng celestial na humahabol sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang manatili sa Chenkun Pot at magpatuloy sa pagsasanay. Siya ngayon ay nasa gitnang antas ng God Realm. Pagkatapos makipaglaban kay Huangshu, isang peak God Realm, alam ni Yang Yiu na ang kanyang lakas ay kayang harapin ang ordinaryong upper-level God Realms, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki kapag nakaharap sa peak God Realm sa labas ng 5 elements. Kung hindi niya pagbutihin ang kanyang cultivation sa upper-level God Realm, hindi niya ito makakayanan. Siya ay medyo balisa. Tila hinahanap siya ng 7 God Realms sa labas. Maaaring mahanap nila ang Chenkun Pot, at pagkatapos ay magiging isang malaking problema. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Matapos inumin ang Broken Mirror Pill, hindi na ito epektibo. Alam niyang makakatulong ang pag-absorb ng Godstone para magsanay, ngunit siya ay nasa Chenkun Pot at hindi niya maramdaman ang mundo, kaya mahirap makapasok sa upper-level God Realm. Ngayon alam na niya na kailangan niyang pinuhin ang enerhiya ng 3,000 Diyos at demonyo na nakabitin sa kalangitan ng Chenkun Pot. Tanging ang pamamaraan ng paglilinang ng mga Diyos ng demonyo na nakapaloob sa mga Diyos at demonyong ito ang makakatulong sa paglusot sa kaharian.
Bukod dito, bibigyan niya ng divine at demonic energy ang asawa ng kanyang amo at si Panwuji, sa paniniwalang makakatulong sila. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang lakas ng 3,000 Diyos ng demonyo. Ang mga primordial spirit ay maaaring lumikha ng mga Diyos. Ang mga primordial spirit ng 3,000 demonyong Diyos ay puro enerhiyang katawan, na may iba't ibang laki at antas. Kung makayanan nila ito, ayon sa teorya, posibleng maging isang Diyos na hari o isang Diyos na si Yancheng. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ka-simple. Ang enerhiya ng mga primordial spirit ng mga demonyong Diyos ay masyadong malakas upang mapaglabanan, at ang mga sekwele ay napakalakas, at kakailanganin ng maraming oras upang maalis ang mga sekwele. Sa kabutihang palad, ang oras sa Chen Kun Pot ay 1,000 beses kaysa sa labas ng mundo, na maaaring makabawi sa pagkukulang na ito. Maaari niyang pinuhin at makuha ang enerhiya ng Diyos ng demonyo kapag na-promote niya ang isang malaking kaharian, at ngayon ay oras na upang makuha ang enerhiya ng hari ng Diyos. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, ikinaway niya ang kanyang kamay at kinuha ang dalawang enerhiya ng demonyong Diyos na hindi gaanong naiiba sa hininga ng asawa ng kanyang amo at ni Panwuji, at direktang itinulak ang mga ito sa kanila, at ipinaliwanag ito sa isang voice transmission, na hinihiling sa kanila na dahan-daang makuha ang mga ito upang madagdagan nila ang kanilang paglilinang. Hindi nakita ni Chanji at Panwuji si Yang Yio, ngunit alam nila na ito ang treasure space ni Yang Yio. Nang marinig nilang magsalita si Yang Yio, alam nilang tapos na ang labanan sa labas, at hindi na sila nagtanong pa. Dahil may mga kayamanan na maaaring mapabuti ang kanilang lakas, sila ay sumisipsip at nagsasanay. Kapag lumaban si Yang Yio sa susunod, umaasa silang makakatulong sila, sa halip na dalhin sa espasyong ito bilang pabigat ni Yang Yio. Matapos ayusin ang asawa ni Master at Panwuji, gumalaw ang puso ni Yang Yio, ngunit naisip niya kung maa-absorb at mapino ni Sanyan at Ameng ang enerhiya ng mga Diyos at demonyo. Pagkatapos mag-isip, pumili pa siya ng dalawa sa langit at ipinadala kina Sanyan at Ameng. Pagkatapos nilang gumaling mula sa kanilang mga pinsala, hinayaan niya silang sumipsip at pinuhin ang mga ito. Dahil ang mga ito ay mga katawan ng enerhiya, sa palagay ko ay maa-absorb din sila ng Sky Demon Beast. Sina Sanyan at Ameng ay parehong gumawa ng matinding pagsisikap sa labanang ito. Kung wala sila, alam ni Yang Yian na maaaring hindi niya mapatay si Huangshu Shenjun. Sa anumang kaso, matutulungan niya sina Sanyan at Ameng na mapabuti ang kanilang lakas, na malaking tulong sa kanya. Tutal, 2 lang ang naubos niya sa 3,000 divine at demonic energy. Marami pa. Gagamitin niya ang mga ito hanggat ito ay kapaki-pakinabang. Kung si Sanyan at Ameng ay maaaring gumawa ng karagdagang pag-unlad, hindi sila magiging pasibo kapag lumabas sila upang patayin ang kaaway. Matapos ayusin sina Sanyan at Ameng, ikinaway ni Yang Yian ang kanyang kamay at nagtanggal ng demonyong enerhiya na halos kapareho ng kanyang hininga. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagsimulang sumipsip at pino ito. Ang dalisay at malaking enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan at labis na marahas. Para itong mabangis na kabayong tumatakbo ng ligaw sa kanyang katawan. Ang tanging magagawa ni Yang Yian ay ang desperadong paandarin ang Chen Kun Dao Shanggang upang pinuhin at masipsip ito, at sanayin ang mga enerhiyang ito ng paunti-unti upang mapahusay ang kanyang banal na kapangyarihan at maapektuhan ang antas ng pinakamataas na kaharian ng banal na monarch. 10 punong-puno ng Dao sa loob ng Dao Seed God Core ay nagsimulang maglabas ng makulay na halos, at ang mga hibla ng banal at demonyong enerhiya ay hinigop. Si Yang Yio ay pumasok sa isang malalim na antas ng paglilinang, at ang oras ay dumudulas ng hindi nalalaman sa Chen Kun Pot. 1 taon, 10 taon, 100 taon. Hanggang 900 taon sa Chen Kun Pot, ang buong katawan ni Yang Yio ay nagniningning ng banal na liwanag. Ang 3 banal na ilaw sa likod ng kanyang ulo ay ginto, ngunit sa oras na ito ay unti-unting lumalim ang kulay. Pagkatapos ng 100 taon, ang 3 banal na singsing sa likod ng kanyang ulo ay ganap na naging madilim na ginto. Pagkatapos, sa paggugol ng 1,000 taon sa Chen Kun Pot, sa wakas ay nakapasok si Yang Yio sa itaas na rurok ng banal na kaharian mula sa gitnang banal na kaharian. Kabanata 2587 Nilamon ng Halimaw. Ang mga pakinabang ng Chen Kun Pot ay ganap na ipinakita sa oras na ito. Pagkatapos ng 1,000 taon sa Chen Kun Pot, 1 taon na lang ang lumipas sa labas ng mundo. Noon lamang naramdaman ni Yang Yian, na nakarating na sa tuktok ng itaas na antas, ng kaunti pang kagaanan. Gayunpaman, ang isang bagay na nagpahiya sa kanya ay na dapat niyang makilala ang pangunahing kapangyarihan ng paglilinang ng 5 elemento sa yugtong ito, ngunit hindi niya ginawa. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na walang anuman, ngunit walang pangunahing kapangyarihan sa paglilinang. Ang pangunahing kapangyarihan sa paglilinang na ito ay tumutukoy sa katotohanan na palaging may namumunong kapangyarihan sa 5 elemento. Halimbawa, sa mga ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, dapat palaging may pangunahing kapangyarihan sa paglilinang, apoy man o lupa. Ang iba pang 4 na kapangyarihan ay tumutulong, upang ang antas ng Diyos ay maipakita. Ngunit pagdating sa kanya, ito ay isang hindi pa naganap na balanse ng kapangyarihan ng 5 elemento, at walang kapangyarihan na maging pinuno. Ito ay nagpahiya sa kanya. Gayunpaman, walang ganap. May mabuti kapag may masama.
Bagaman wala siyang pangunahing katangian ng kapangyarihan, ito ay isang kumpletong balanse, na hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Sa madaling salita, alinman sa kanyang 5 elemento ang pangunahing kapangyarihan, at ang 5 elemento ay balanse, at lahat sila ay maaaring ilipat sa kalooban. Halimbawa, kung makatagpo siya ng isang cultivator na may katangiang apoy, maaari niyang gamitin ang katangian ng tubig bilang pangunahing isa, at ang iba pang 4 na kapangyarihan bilang pantulong upang pigilan ang kalaban. Sa pamamagitan ng pagkakatulad, ang mga benepisyo ay maliwanag. Bilang karagdagan sa 5 elemento, mayroon din siyang 5 iba pang kapangyarihan sa labas ng 5 elemento, na umabot din sa kakaibang balanse. Siya ay may 5 kapangyarihan sa labas ng 5 elemento, katulad ng espasyo, hangin at ulap, kulog, purong yang at matinding yin, at ang bawat kapangyarihan ay pareho. Ang iba ay maaaring palaging may pangunahing kapangyarihan na isang punto na mas malaki kaysa sa iba pang mga kapangyarihan ng katangian, ngunit sa kanyang kaso, ito ay ganap na balanse. Siyempre, hindi ito umiiral noon, at ang pag-iimbak ng iba't ibang mga kapangyarihan ng katangian ay medyo naiiba. Ngunit sa pagkakataong ito, matapos makuha ang enerhiya ng mga Diyos at demonyo, nagsanay siya sa loob ng 1,000 taon, at ang iba't ibang kapangyarihan sa kanyang katawan ay ganap na balanse. Ang operasyon ay lubos na magkakasuwato, nang walang kaunting abnormalidad. Alam ni Yang Yiyo na ito ay hindi mapaghihiwalay sa paraan ng pagsasanay na kanyang ginagawa. Ang kanyang sariling pagsasanay ay naiiba sa iba. Si Chen Kun Dao Shuanggang ay isa na ngayong kapangyarihan na ginalugad niya ng mag-isa, at tinatahak niya ang sarili niyang landas. Bilang karagdagan, ang 10 uri ng kapangyarihan ng katangian sa katawan ay ganap na dahil sa 10 puno ng Dao sa Dao Seed God Core. Ang bawat panla ng puno ng Dao ay may natatanging katangian. Ito ay isang sitwasyon na walang sinuman, at ito ay natatangi. Kahit na hindi alam ni Yang Yiyan kung ito ay mabuti o masama, ito ay umuunlad sa isang magandang direksyon sa ngayon. Bagamat hindi pa niya nasubukan kung gaano kalakas ang 10 uri ng kapangyarihan ng Dao Seed kung sisibog ito ngayon, naramdaman ni Yang Yiyan na dapat itong maging napakalakas. Ito ang kanyang likas na pagtitiwala. Bagaman mayroong mga pundasyon ng 10 uri ng kapangyarihan noon, tiyak na hindi ito kasing linaw at makapangyarihan gaya ngayon. Sa pagkakataong ito, tila isang napakagandang pagbabago ng 10 uri ng kapangyarihan ng Dao Seed, na umuusbong sa mas mataas na antas. Inaasahan niya kung anong uri ng kapangyarihan ang susunod na sisibog ng kanyang Dao Seed power. Benefactor, Yuner, Hayes, Gugo. Sa oras na ito, dumating si Chanji Master, Pan Wuji, Sanyan, at Ameng. Tumayo si Yang Yiyan at tumingin sa kanila. Halatang matagal na nilang natapos ang training nila at malamang maaga silang nagising. Pagkatapos ng isang sulyap, si Yang Yiyan ay medyo natigilan at nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa kaharian ng Diyos Hari. Gayunpaman, tila lahat sila ay umabot na sa rurok ng pangitaas na paglilinang ng Panginoong Diyos tulad niya. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, ang cultivation sa God Realm ay talagang iba sa Immortal Realm. Ang kahirapan ay malayo sa imahinasyon. Mukhang kung gusto mong pumasok sa kaharian ng God King, kailangan mong makipag-ugnayan sa outside world. Pagkatapos ng lahat, ito ang kaharian ng Diyos na Hari, at normal na walang nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Siyempre, hindi ito walang pakinabang. Pagkatapos ng lahat, naabsorb nila ang enerhiya ng mga Diyos at mga demonyo. Imposibleng sabihin na walang paglago. Kung saan, ang pinakahalata ay sina Master Ti Chanji at Pan Wuji, na direktang pumasok sa kaharian ng nakatataas na Panginoong Diyos mula sa kaharian ng unang Diyos na Panginoon. Ito ang kredito ng enerhiya ng mga Diyos at mga demonyo. Masasabi rin na isa talaga itong kayamanan na maaaring lumikha ng mga Diyos. Isipin na kung pinuhin at sisipsipin mo ang enerhiya ng isang Diyos at kaluluwa ng demonyo bago ka mag-upgrade sa isang mas mataas na kaharian, ito ay dapat na isang mabilis at lumalaban sa langit na nilikha ng Diyos. Kahit na ang katawan ng Diyos mismo ay makatiis sa enerhiya ng mga Diyos at demonyo, maaari mong patuloy na mapabuti ang iyong cultivation realm. Anong nakakatakot at nakakatakot na pagpapabuti ito? Hindi nakakagulat na ang mga labi ng sansinukob, tulad ni Yu Chen, ay gustong hulihin siya at hanapin ang mga kayamanan na iniwan ng Diyos ng universo mula sa kanya. Gayunpaman, alam ni Yang Yiyo na ang Chen Kun Pot ay dapat na maingat na mabuti at walang maaaring magkamali. Gamit ang Chen Kun Pot, maaari talaga siyang lumipad ng mabilis at makipagkompetensya sa Emperor para sa Lord of the Divine Realm sa hinaharap. Hindi pa banggitin ang asawa ni Master at Pan Wuji, sa isip ni Yang Yiyo, si Sanyan at Ameng ay maaaring mag-evolve sa ika-4 na antas ng Heavenly Demon Beast at maging kapantay ng God King, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila ginawa. Kaya lang, umabot na sa critical point ng 3rd level ang aura ni Sanyan at Ameng. Bagamat nasa 3 antas pa lang sila, mas masigla at mahaba ang kanilang aura kaysa dati. Ipinapakita nito na ang enerhiya ng Diyos at Demon Yuan Shen ay kapakipakinabang sa Heavenly Demon Beast at maging sa lahat ng nagsasanay na nilalang. Anyway, bumuti na talaga ang lakas ni Sanyan at Ameng na maganda rin. Ngayon ang lahat ay humakbang na sa paglilinang ng pinakamataas na rurok ng Diyos,
ngunit natural na mayroong pagkakaiba sa lakas ng aura. Sa pangkalahatan, ang paglilinang na ito ay isang sublimation ng kapangyarihan. Naisip ni Yang Yiyo na kung lalabas siya ngayon, kahit na mayroong 7 dakilang Diyos sa labas ng mundo, ang 5 sa kanila na nagsanib puwersa ay dapat na makapaglagay ng isang mahusay na labanan. Matapos makipag-usap sa asawa ng Panginoon at magtanong tungkol sa pagtatanim ng lahat, handa nang lumabas si Yang Yiyo at sinabihan ang lahat na maging handa. May 7 dakilang Diyos sa labas. Matapos maging handa ang lahat, maingat na inilabas ni Yang Yiyo ang kanyang espiritual na pakiramdam upang pagmasdan ang labas ng mundo. 1 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Hindi niya alam kung naroon pa ang 7 dakilang Diyos. Sa tansya niya, sila nga. Para sa mga Diyos, ang 1 taon ay higit pa sa isang idlib. Kung hindi nila siya mahanap, tiyak na maghihintay sila ng ilang sandali, o hahanapin siya sa malapit. Sa susunod na sandali, inilabas ni Yang Yiyo ang kanyang espiritual na pakiramdam. Dahil dito, nakakita siya ng kadiliman. Ikinagulat siya nito. Anong nangyayari? Kahit na madilim sa God Realm, mayroong Taiyin Xuanyu, at tiyak na hindi madilim ang liwanag. Bukod dito, pinasok niya ang Chen Kunpot sa mga palumpong noon, na nangangahulugang nahulog ang Chen Kunpot sa mga palumpong. Paanong madilim? Ano ang nangyaring mali? Hindi mo ari ni Yang Yiyo. Pagkatapos ng isang paghinto, pinalakas ni Yang Yiyo ang kanyang espiritual na pakiramdam at muling nagsuri. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakakita na siya ng ilang mga pahiwatig. Ngunit sa sumunod na segundo, hindi niya napigil ang magmura, "Fuck, siya." Nakita talaga ang 5 panloob na organo. Matapos madagdagan ng kapangyarihan ng kanyang espiritual na kahulugan, sa wakas ay nakita niya ito ng malinaw at naunawaan kung ano ang nangyayari. Lumabas na ang Chen Kunpot ay nilamon sa tiyan ng isang halimaw na mukhang baboy ramo. Inaasahan na una niyang makikita ang dilim. Ngumiti ng mapait si Yang Yiyo, ano ba? Sa Chen Kunpot sa loob ng 1,000 taon, ang Chen Kunpot ay 1 taon lamang sa labas sa mga palumpong, at ito ay talagang nilamon sa tiyan ng halimaw na ito. Sa kabutihang palad, ang halimaw na ito ay hindi isang malakas na halimaw. Ang hininga ay nararamdaman na ito ay nasa unang antas lamang. Araw na sa labas, mataas ang araw sa langit, ngunit hindi na katulad ng puno sa umpisa ang kapaligiran. Sa sandaling ito, ang lugar kung saan lumitaw ang halimaw ay mukhang isang lambak na pool. Walang kakaiba sa paligid, at walang nakitang 7 Diyos. Ito rin ay isang magandang bagay. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyo at hinimok ang banal na liwanag, at sa susunod na sandali ay nagmamadali siyang lumabas. Bang! Ang malas na halimaw na ito ay direktang sumabog sa isang ambon ng dugo, at siyang ay lumitaw sa gilid ng pool na may mapait na ngiti. Kuya, huwag mo akong sisihin, malas mo lang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagpatay, sabi ni Yang. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang asawa ni Chanji, sina Pan Wuji, Sanyan at Ameng mula sa Chen Kunpot. Yuner, saan ang lugar na ito? Tanong ni Chanji. Dapat nasa Monster Light Forest pa rin. Hindi gaanong sinabi ni Yang Yiyo ang tungkol sa Chen Kunpot na nilamon ng isang halimaw. Siya ngayon ay nag-aalala tungkol sa mga Diyos sa 33 Heavens Palace. Habang nagsasalita siya, biglang tumangala si Yang Yiyo, nagbago ang mukha niya at sinabing, mag-ingat kayong lahat, may mali. Siya ay may kapangyarihan ng hangin at ulap na mga katangian, at ngayon ang kanyang pangunawa ay napakatalim. Naramdaman niya kaagad na gumagalaw ang hangin at ulap sa langit. 1 taon na kitang hinahanap, at ang galing mo talagang magtago. Ngayon tingnan natin kung saan ka makakatakas. Walang nakita, ngunit isang mapanuksong boses ang narinig mula sa lahat ng direksyon, na medyo pambabae. Pagkatapos ang hangin sa buong mundo ay magulong, at ang banal na liwanag ay kumislap, ngunit lumitaw ang 7 Diyos. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo sa kanyang puso. Akala niya ay maiiwasan niya ang mga ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang unang matagpuan ay ang nagtatagal na multo. Chapter 2588 Mukhang kayo na ang magpapakamatay ngayon. Sa sandaling lumitaw ang 7 dakilang Diyos, nakabantay din si Yang Yiyo at ang iba pa, ngunit walang dapat ikatakot. Una, bumuti ang lakas at kultibasyon ng lahat, at pangalawa, wala nang matatakbuhan. Tsaka sa personality ni Yang, wala siyang balak tumakbo. Ipasok muli ang Chen Kunpot. Ito ay imposible. Kung papasok siya sa Chen Kunpot sa oras na ito, tiyak na ibibigay niya ito sa 7 dakilang Diyos. Kapag ipinadala nila ito sa 33 Heavens Palace, magiging walang laman ang lahat. Ang Chen Kunpot ay hindi dapat malantad, kahit na siya ay binugbog hanggang mamatay. Sinabi ni Yuner na sa pagkakataong ito, ang asawa ng Panginoon ay lalaban sa tabi mo. Ito ay utos at hindi dapat suwayin. Si Chanji ay nag-iingat ng maaga, dahil lang sa takot niyang dalhin siya ni Yang Yiyo sa Chen Kunpot para sa proteksyon muli. Bilang asawa ng Panginoon ni Yang Yiyo, palagi siyang humihingi ng proteksyon. Ano kaya ang nararamdaman niya? Siya. Hindi makaget over. Panginoon ko, ako rin. Matigas ding sabi ni Pan Wuji. Alam ni Yang Yian kung ano ang ibig nilang sabihin, at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, kailangan talaga kita sa pagkakataong ito. Sa pagharap sa 7 Diyos na ito, kailangan nating magtulungan upang labanan.
Habang nagsasalita, laging nakatingin si Yang Yian sa 7 Diyos na lumitaw sa kanyang paligid. Solemn na ang mukha niya. Sa kanyang pangunawa, ang 7 Diyos na ito ay tila mas makapangyarihan kaysa sa Huangshu na Diyos na pinatay niya noon, at bawat isa ay may mas makapal at mas mahabang hininga kaysa sa isa. Lalo na ang unang taong nagsalita, isang binata na nakaputi ang mukha na nakasuot ng pulang damit, ang pinakamaganda sa kanila. Puno ng panunukso ang tingin na binigay niya sa kanya, parang pas ang naglalaro ng daga, na parabang biktima sa kanyang mga mata, mga patay na tao. Siya, hindi nagmamadaling umatake, ngunit pinalibutan silang 5. Ang mukha ni Yang Yian ay solemn na, ngunit ang kanyang momentum ay hindi mababa, na nagsasabing, ikaw ay mula sa Evil Gang, tama ba? Talagang sigurado siya, hindi alam kung ang mga tao ng 33 Heavens Palace o ang Evil Gang. Ayon sa kanya, pinatay niya ang pinakamaraming tao mula sa Evil Gang, kaya natakot siya na sila ay mula sa Evil Gang. Kung ito ay isang tao mula sa Evil Gang, maaaring hindi siya makaramdam ng pressure. Sa kabaligtaran, kung ito ay isang tao mula sa 33 Heavens Palace, kung gayon ay makakaramdam siya ng matinding pressure. Haha, anak, gusto mo ba akong lokohin? Okay, bago ako mamatay, dapat kong hayaan kang mamatay ng malinaw, at least ipaalam sa iyo kung kaninong kamay ka namatay. Ang medyo tamad na batang lalaki na nakasuot ng pulang damit sa pangunguna ay parang tamad na tamad, at pagkatapos ng isang paghinto ay nagpatuloy siya, tumayo ka at makinig. Hindi kami ang mga kontrabida na tumutulong sa mga walang kwentang bata. Kami ang 8 Great Gods of the 33 Heavens Palace. Oh, syempre, ang aming 8th ay pinatay mo. Speaking of which, may kaya talaga kayong bata. I'm very curious kung paano mo pinatay ang 8th namin. Nako, kalimutan mo na, walang kwentang malaman, at hindi makakarating ang ikawalo. Continue to talk about US, hindi tama yan, pakilala mo. Tumayo ng tuwid at makinig. Kami ang 8 dakilang Diyos ng 33 palasyo ng langit. Ay, mali na naman. Mayroong 7 dakilang Diyos ngayon. Ang sansinukob ay malawak at tiwangwang, ang langit at lupa ay madilim at dilaw. Ay, walang dilaw, ikaw ay pinatay mo. Ikawalo kapatid, ikaw ay namatay ng hindi makatarungan, namatay sa kamay ng isang mababang Diyos na umakyat mula sa mababang kaharian, ito ay napaka hindi makatarungan Anak, maaari mo akong tawaging Yushu na Diyos, silang 6 ay si Zhou Honghuang Tiandeshwan 6 na dakilang Diyos, sa pagkakataong ito kaming 7 ay wala na, ang isa ay sumunod sa utos, at ang isa ay upang ipaghiganti si Laoba. Namatay ka ng may karangalan, ano ba, huwag kang tatayo dyan, bilasan mo at magpakamatay ka, kung hihintayin mo ang mga kapatid ko, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa'yo, grabe ang kahihinatnan. Ang pangatlo kong kapatid ay mahilig abusuhin ang fetus kapag pumatay ng tao, na hindi ka mabubuhay o mamatay. Oh, nga pala, may mga nakapaligid sa iyo na hindi makalangit na demonyong hayop o divine beast, pinakamahusay na magpakamatay ng magkasama. Ang pang-anim ko ay higit na gusto ng mga babaeng goblins, at ang 9 na buntot na banal na fox, katabi mo ang demonyong pang-5, katabi mo ang demonyong maka-divine fox. Hayop, narinig kong ang sarap sa mundo. Anyway, ayoko masyado sa bagay na yan, sok, bibigyan kita ng 10 hininga para magpakamatay, baka abusuhin ka, ang maliit na puting mukha sa malaking pulang damit, iyon ay, si Yushu Shanjun, ang pinuno ng 7 dakilang Diyos, hindi lamang hinamak si Yang Yiyo, ngunit nagbukas din ng isang personal na palabas. Hindi niya sineseryoso si Yang Yiyo at ang iba pa, at direktang hiniling sa kanila na magpakamatay. Ang pinakaayaw niya ay ang taong ito ay talagang tinutukso si Master Chanji sa kanyang mga salita habang pinagbabantaan siya, na agad namang pumuno sa puso ni Yang Yiyan ng layuning pumatay. Hahaha, nagpakawala si Yang Yiyan ng sunod-sunod na tawa. Habang tumatawa ng malakas, lumitaw ang maitim na baluti sa kanyang katawan, at ang Dragon Slaying Sword ay nasa kanyang kanang kamay. Ang kanyang puso ay gumagalaw, at ang likas na diagram ng bagwa ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, na kumikislap sa banal na liwanag ng mga inscription, at 3 gintong banal na singsing ang lumitaw sa likod ng kanyang ulo, na nagiging malalim na ginto. Sa sumunod na segundo, huminto ang tawa, at sinabi ni Yang Yiyan sa 7 Diyos sa paligid niya, wala pang 10 paghinga, ipapadala kita sa kanluran ngayon, isang grupo ng mga bagay na parang aso, na nagtatagal, isa-isa, mataas at makapangyarihan, na nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hamakin ako. Patayin, ang kasamaan. Bumigat at bumigat ang espiritu sa kanyang katawan. Hindi siya naniniwala na ang 7 damn god na ito ay makakalaban sa langit. Sila ay makapangyarihan, kaya sila ay mahina. Sa loob ng Dao Seed God Core, ang 10 malalaking puno ng Dao ay may iba't ibang katangian at kapangyarihan, at hindi sila mga vegetarian. Lahat sila ay nagkaroon ng improvement. Gusto niyang makita kung gaano ka-arrogant ang 7 Diyos na ito. Ang banal na liwanag ng Heavenly Prinsesa ay kumislap sa paligid niya, ngunit sa pagkakataong ito ay direktang bumaling siya sa Nine-Tailed Goddess State, ang kanyang mga mata ay namumula, nagpakawala siya ng mahabang dagandong, at nagmamadaling lumabas. Hinawakan ni Pan Wuji ang Divine Sword sa kanyang kamay, at hamihi ito habang hinihimok niya ito.
Parehong naabot ni Sanyan at Ameng ang pinakamataas na antas ng ikatlong kaharian, at umalis sila ng may mahabang dagandong. 5 laban sa 7 tao, kahit na dahado sila sa bilang, lahat ay may pusong pumatay sa kaaway, at lahat sila ay galit na galit sa mga salita ni Yusho Shenjun. Sa totoong laban, maaaring hindi sila mas mahina, ngunit hindi sila mababa sa 7 dakilang Diyos sa mga tuntunin ng momentum. Si Yang Yian noon. Talagang nasa ilalim ng pinakamalaking presyon, dahil alam niya na ang 7 dakilang Diyos ay talagang hindi madaling harapin. Bagamat ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay umabot na sa pinakamataas na antas ng mga Diyos, sa parehong kaharian, malinaw na ang 7 dakilang Diyos ang pinakamataas sa mga Diyos, at ang kanilang lakas at paglilinang ay hindi dapat maliitin. Sa ganoong sitwasyon ng pakikipag-away at pagpatay, kahit isa pang tao ay madalas na makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon, kaya direktang pinuntirya niya si Yusho Shenjun at ang pangalawa at pangatlong kapatid na lalaki na nasa paligid ni Yusho Shenjun, at nagtakda ng mataas na layunin para sa kanyang sarili. Hindi ito dahil sa pagiging matapang niya, kundi dahil ayaw niyang may masaktan pa. Kung magagawa niya ang lahat para pigilan ang isang tao, mababawasan ang pressure sa asawa ni Master at sa iba pa. Kung kaya niyang pigilan ang 3, magiging 4 laban sa 3, at mas malaki ang tsansa na manalo. Kahit na hindi niya kayang patayin ang mga ito, hindi siya magdaranas ng anumang kawalan. Ang paglalagay ng pinakamalaking presyon sa kanyang sarili ay ang karakter din niyang sa paggawa ng mga bagay. Siyempre, hindi siya lubos na hindi sigurado. Dahil marami siyang kayamanan. Mayroong 3 kayamanan na ipinakita, ang Dark Armor, ang Innate Bagua Diagram, at ang Dragon Slaying Sword. Sa lihim, naroon ang Chenkun Pot. Kabilang sa mga ito, ang Dark Armor at ang Innate Bagua Diagram ay parehong kayamanan ng antas ng Heavenly Dao. Ang Dragon Slaying Sword ay naging pinakamahina pagkatapos na pinaghalo hanggang ngayon, ngunit kabilang din ito sa mga Diyos ng batas. Sa kasamaang palad, ang paglilinang niyang ay masyadong mahina at hindi maisegowa ang tunay na kapangyarihan nito. Bilang karagdagan, hindi na kailangang banggitin ang Chenkun Pot, na siyang kayamanan ng kanyang buhay. Sa totoo lang, ang Chenkun Pot ay malamang na isang kayamanan na nalampasan ng kayamanan sa antas ng Heavenly Dao. Bilang karagdagan, ang kanyang paraan ng paglilinang ay iba sa iba pang nilalang. Ang pinalaki sa Dao Seed God Core ay hindi isang banal na fetus kundi ang 10 malalaking puno ng Dao. Bagamat nasa seedling state pa rin ito, ang bawat puno ng Dao ay isang independenteng katangian ng kapangyarihan na nag-aangkin na isa, at maaari pang sumanib sa isa't isa. Ang pagsabog ng kapangyarihan ng 10 dakilang buto ng Dao ay talagang hindi biro. Si Yang Yiu mismo ay hindi alam kung gaano kalakas ngayon ang 10 puno ng Dao. Ito maaaring i-activate ng isa-isa, pinagsama sa ilang mga activation, at kahit 10 daos ay maaaring pagsamahin sa isa. Sa panahon ng labanan, ang kapangyarihan ng Dao Seed ay ginamit bilang pundasyon upang kontrolin ang artifact, na hindi maiiwasang magpapataas ng kapangyarihan ng maramihan. Kaya naman naglakas loob si Yang Yian na harapin ang 3 dakilang Diyos. Hindi niya akalaing mas magaling siya ngayon. Nagmadali siyang lumapit, at ang una niyang ginawa ay i-activate ang mapa ng Xiantian Bagua. Hindi siya sigurado kung kaya niyang kolektahin ang 3 dakilang Diyos sa mapa ng Xiantian Bagua at pinuhin ang mga ito, ngunit hindi bababasa, alam niya na hanggat ina-activate niya ang mapa ng Xiantian Bagua, magkakaroon ito ng kaunting impluensya sa 3 dakilang Diyos. Kahit na may kaunting intervention, sapat na para sa kanya na pumatay ng isang Diyos. Gaano man siya kalakas, bagamat ang mapa ng Xiantian Bagua ay hindi makapagbigay ng ika-10 bahagi ng kapangyarihan nito sa kanyang mga kamay, ito ay isang banal na kayamanan ng makalangit na antas ng Dao. Buksan mo sa akin ang Xiantian Bagua. Lumabas siya sa mapa ng Xiantian Bagua at lumipad sa kalangitan sa itaas ng ulo ng 3 dakilang Diyos kasama ang kanyang mga iniisip. Sa operasyon ng 8 inscription, nabuo ang Vortex Portal, at 8 halos ang agad na sumikat patungo sa 3 dakilang Diyos. Nagniningning sa halo ng mga inscription na lumabas mula sa mapa ng Xiantian Bagua, naniwala si Yang Yian na kahit na hindi niya siya ma-absorb sa mapa ng Xiantian Bagua, hahayaan niya silang magpumiglas sandali, at pagkatapos ay ito na ang kanyang pagkakataon na umatake. Sa katunayan, ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay natupad kaagad at sabay-sabay. Hindi, ito ang mapa ng Xiantian Bagua. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Yusho Shenjun. Bulalas niya at agad na sumayaw gamit ang kanyang mga kamay. Siya talaga ang bumuo ng 3,000 seal. Ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng banal na liwanag. 3 banal na singsing ang lumabas mula sa kanyang likuran, isang pula, isang berde, at isang puti. 3 pamamaraan at 3,000 selyo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, agad niyang inatake ang mapa ng Xiantian Bagua sa itaas ng kanyang ulo, at ang mga after image ay gumalaw at ang kalangitan ay puno ng mga palad. Boom boom boom. Isang marahas na dagandong ang sumabog, at agad na umatras si Yusho Shenjun, at talagang puwersahang lumabas mula sa ilalim ng mga inscription ng Xiantian Bagua na mapa. Ang pangalawa at pangatlo sa dalawa ay hindi gaanong pinalad, ngunit mayroon din silang kakayahan. Ang pangalawang kapatid ay umungal, hangin at ulap langit at lupa. Whoosh!
Isang malaking buhawi ang direktang bumungad sa pangalawang kapatid, agad na binalot siya nito, at nagsimulang gumalaw ng mahina. Thunder, ang ikatlong kapatid na lalaki ang direktang nagpatawag ng tangke ng tubig ng makapal na kulog upang tamaan ang mapa ng Siantian Bagua, at tila hinahati nito pabalik ang mapa ng Siantian Bagua. Halos magkasabay na gumalaw ang pangalawa at pangatlong magkakapatid. Paano mapalampas ni Yang Yian ang pagkakataon? Habang tinatalakay nila ang mapa ng Siantian Bagua, sumugod si Yang Yian at direktang pinaandar ang divine power sa kanyang katawan upang perpektong pumutol ng espada, ang distansya ay 10 metro. Ang panganay na kapatid na si Yusho Shenjun ay may mahusay na kakayahan upang makatakas, at hindi niya maabyutan, ngunit kung ang pangalawa at pangatlong kapatid ay pinayagang umiwas, kung gayon hindi siya lalaban at magpapakamatay na lamang. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang kapangyarihan ng pag-activate ng mapa ng Siantian Bagua kaysa sa huling pagkakataon. Alam ni Yang Yian na ito ang dahilan ng kanyang pagpapabuti sa paglilinang. Gaya ng inaasahan, gaya ng sinabi ni Foxy Shenhuang, ang kanyang kontrol sa mapa ng Siantian Bagua ay tumaas sa paglaki ng kanyang sariling paglilinang. Boom! Boom! Ah! Ah! Isang espada ang tumawid. Ang susunod na sandali. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang pangalawang kapatid ay nabalot ng buhawi, at hindi ito makita ni Yang Yiu, ngunit isang mahinang ungol at hiyaw ang lumabas sa ilalim ng espada. Kasabay nito, ang kulog na ipinatawag ng ikatlong kapatid ay tumama sa mapa ng Siantian Bagua, na naging sanhi ng pagyanig ng mapa ng Siantian Bagua, at sa sandaling ito, sinamantala ng pangalawang kapatid ang sitwasyon upang magdala ng buhawi at lumipad. Gayunpaman, ang espada ay tumawid, at ang ikatlong kapatid na lalaki ay walang proteksyon sa kanyang katawan. Bagamat nagpatawag siya ng kulog para hampasin ang mapa ng Siantian Bagua, na naging sanhi ng pagyanig at pagkalat ng mapa ng Siantian Bagua sa halo ng inscription, siya mismo ay hindi pinutol ang espada ni Yang Yiu, at direktang pinutol ng espada ni Yang Yiu. Kuya, iligtas mo ako. Ang ikatlong kapatid na lalaki, si Hongshu Shenjun, ay naputol sa 2 piraso ng isang espada, ngunit hindi siya namatay, at siya ay sumigaw ng tulong. Natural na hindi siya bibigyan ni Yang Yiu ng pagkakataon. Ginalaw-galaw niya ang kanyang katawan at diretsyong ibinato ang kuko sa ulo ng ikatlong kapatid na si Hongshu Shenjun. Bang! Sumabog ang ulo ng ikatlong kapatid. Ang mga guwantes na ginawa ng mga kuko ng Dark Demon King ay nakakalason at may kapangyarihan ng Dark Rules. Direktang ginawa nitong abo ang natitirang katawan ng ikatlong kapatid. Pangatlong kapatid. Si Yusho Shenjun at ang pangalawang kapatid na si Josho Shenjun ay umungal sa galit sa dikalayuan. Ikan-away ni Yang Yiu ang kanyang kamay at ang mapa ng Siantian Bagua ay lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Muli niyang isinaaktibo ang mga inscription upang lumiwanag sa kanya. Ang kayamanan ay kanya. Ang pagsipsip ng ilaw ng inscription ay natural na walang silbi sa kanya, ngunit maaari itong magamit bilang isang depensa. Kakalabas lang ng ideyang ito. Sa oras na ito, tumingin siya at nakitang maayos ang pangalawang kapatid, ngunit may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tinitigan siya ng panganay na kapatid na si Yusho Shenjun na may pulang mata. Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, "Hehe, ang galing mo ba? Ang 7 magagaling na Shenjons, ngayon parang kayo na ang dapat magpakamatay, hahaha." Matapos ang laban, sa wakas ay nakadama ng kagaanan si Yang. May kumpiyansa siyang lumaban, higit sa lahat dahil minamaliit niya ang sarili niyang lakas sa simula. Ngayon ay tila medyo naging maingat siya. Kabanata 2589 na ikaw na ang susunod. Ang mga mata ni Lord Yushu ay hindi sigurado. Siya ay pabaya. Siya ay pabaya. Nasa kanya ni Yang Yiu ang mapa ng Siantian Bagua. Ang sikat na kayamanan ay kilala sa buong God Realm bilang pag-aari ni Emperor Foxy. Ngunit mayroon ding maraming mga tela. Noong una, akala niya ay isang pirasong tela lamang ito. Ngayon tila ito ang tunay na mapa ng Siantian Bagua. Kung hindi, isa sa 3 magkakapatid ay tumakas, isa ang nasugatan, at isa ang namatay sa isang komprontasyon. Ito ay gulo. Tumingin si Lord Yushu kay Yang Yiu at nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang mukha nang marinig niya itong nagsasalita. Sinabi niya kay Yang Yiu na magpakamatay noon, ngunit buo itong ibinato sa kanya ng batang ito. Ang susi ay ang kabilang partido ay may lakas na sabihin ang mga ganoong salita. Alam niyang akala niya ay simple lang iyon. Si Yang Yiu ay hindi isang ordinaryong Diyos. Ngayon tila sa kayamanan sa kanya, kaya na niyang sugpuin ang 7 Diyos. Sa sandaling lumaban sila, natalo sila sa pangatlo. Sa sandaling ito, ang kanilang 7 dakilang Diyos ay naging 6 na dakilang Diyos. Ang orihinal na 7 hanggang 5 ay naging 6 hanggang 5. Malinaw na ang lakas ni Yang Yiu ay maaaring magsama ng 2 sa kanila. The rest was one-on-one, na medyo nakaka-stress talaga. Sa katunayan, sa isip ni Yusho Shenjun, si Yang Yiu lang ang mahirap na tao. Ang iba pang 4, isang Soro, 2 demonyong hayop at isang tao ay hindi nababahala. Ang 8 dakilang Diyos ng kanilang 33 makalangit na palasyo ay namumukod tangi sa milyon-milyong Diyos. Sila ay mga Diyos sa gitna ng mga Diyos. Paano sila haharapin ng mga ordinaryong Diyos? Maging si Yang Yiu, sa mga mata ni Yusho Shenjun, ay napakaraming kayamanan at nagkaroon ng malaking kalamangan.
Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong sitwasyon ngayon? Ngunit huli na para sabihin ang anumang bagay ngayon. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa kanilang kawalang ingat. Nawala nila ang pangatlo. Ngunit sinisi nila si Yang Yio, at sinisi nila ang kanilang sarili. Ang pitong dakilang Diyos ay maaaring magkaroon ng kung ano ang mayroon sila ngayon, kaya natural na mayroon silang pakiramdam ng buhay at kamatayan. Ang tanging bagay na dapat gawin ngayon ay patayin si Yang Yio. Patayin ang batang ito, at matatapos ang lahat. Si Yusho Shenjun at ang pangalawa sa pinakamatandang si Joshua Shenjun, ay mukhang mas solemn kaysa dati. Sila yung mga seryoso. Pagkatapos ng gulat, nag-adjust sila sa pinakamagandang estado, na nagpapakita ng poster ng isang leon na nakikipaglaban sa isang kuneho. Isang aral ang pagkamatay ng ikatlong kapatid. Masyado silang komportable sa paglipas ng mga taon, at magandang magkaroon ng araling ito. Nakatingin kay Yang Yian, bagaman medyo nahihiya si Yusho Shenjun sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nakarelax pa rin at sinabing, okay, matagal na rin na kahit sino ay hindi makapagparamdam sa amin ng krisis. Maaari mo ring patayin ang isa sa aking mga kapatid. Masarap talaga. Yang Yian, ang kulit mo talaga. Ang buong katawan mo ay puno ng kayamanan, kaya nagseselos itong si Shenjun. Kung gayon, magkaroon tayo ng magandang laban, ang uri ng buhay at kamatayan. Patayin mo kami, o papatayin ka namin. Sa oras na iyon, tatanggapin namin ang kayamanan sa iyong kamay. Anong sabi mo? Sa pagharap sa mahinahong salita ni Yusho Shenjun, para siyang bata na may pinag-aralan, ngunit hindi man lang siya nagalit dahil sa pagkamatay ng ikatlong kapatid, at pinagbantaan siya. Tila nakita ni Lord Yushu ang buhay at kamatayan, at naisip na ito ay natural na tuntunin. Ngunit tiyak na dahil dito kaya naging mas mapagbantay si Yang Yio. Kung mas maraming ganyan ang mga tao, mas mahirap at nakakatakot sila. Sabi nga sa kasabihan, ang asong nangangagat ay hindi tumatahol. Si Lord Yushu ang nasa isip niya ngayon. Nakakatakot ang mga ganyang tao. Bagamat nahaharap sila sa sitwasyong buhay at kamatayan, ngiti lang ang sinasabi nila. Huminga ng malalim si Yang Yio sa kanyang puso, itinuon ang kanyang isip, at sinabing, okay, pagkatapos ay halika na, maaari kong patayin ang pitong dakilang Panginoon ng iyong 33 langit na palasyo, pagkatapos ay magiging sikat ako, tama ba? Iyan ang totoo, hahaha, tumawa si Lord Yushu. Hahaha, tumawa din si Yang Yio. Walang tigil ang tawa ng dalawa. Sa sumunod na sandali ay sabay na silang umalis. Naglaho sa lugar. Boom! Agad na nag-away ang dalawa. Pero sa isang iglap naghiwalay sila. Kasabay nito, biglang tumalikod si Yang Yio at ibinaba ang kanyang espada, ngunit lumabas ito gamit ang isang espada, at dumiretso sa pangalawang Panginoong Joshu. Dahil sa oras na ito, pupunta talaga si Lord Joshu sa asawa ni Master at sa iba pa. Paano siya hinayaan ni Yang Yian na gawin ang gusto niya? Alam niya sa kanyang puso na pinaplano ni Lord Joshu na patayin ang asawa ni Master at ang iba pa, at pagkatapos ay malayang haharapin siya ng ibang mga lord. Paano nito magagawa ang gusto ni Lord Joshu? Sinaksak ni Yang Yian gamit ang isang espada, at kinailangan ni Lord Joshu na huminto. Nang umatake si Yang Yian, hinuranggan na niya si Lord Joshu. Umungol siya at hinihimok ang kapangyarihan ng tao sa kanyang katawan. Iniwagayway niya ang Dragon Slaying Sword, at ang liwanag ng espada ay direktang sumasakop sa hanay ng daan-daang metro. Kasabay nito, hinimok din niya ang maitim na baluti at ang likas na mapa ng bagwa na i-maximize ang sarili niyang depensa, dahil malapit na sumusunod si Lord Yushu sa kanyang likuran. Sa kasong ito, kung gusto niyang harapin si Lord Joshu, kailangan niyang magbantay laban kay Lord Yushu. Boom boom boom. Alam ni Yang Yian sa kanyang puso na kailangan niyang patayin muna si Lord Joshu, kung hindi, ito ay magiging napakagulo. Kung aatakehin niya ang pangalawang Panginoong Joshu, kailangan niyang tiisin ang pag-atake ni Lord Yushu. Kaya lang niyang lumaban ng husto at i-activate ang Dark Armor at ang likas na mapa ng bagwa para ipagtanggol ang sarili. Desidido siyang patayin ang pangalawang Panginoong Joshu, at hindi pinansin ang pag-atake ni Lord Yushu. Pagkatapos sumayaw gamit ang espada, ang liwanag ng espada ay ganap na bomb-alot sa pangalawang Panginoong Joshu. Hindi inaasahan ni Yang Yian na papatayin ang pangalawang Panginoon sa pag-ataking ito, dahil nakita niya na ang pangalawang Panginoon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng hangin at ulap na lampas sa 5 elemento. Ngunit hindi siya siguradong papatayin siya. Malubhang nasugatan ng unang espada ang pangalawang kapatid at napatay ang pangatlong kapatid, kaya tumatalon lang si Yang Yio sa mahinang persimmon. Oo nga, ang pangalawang kapatid ay umungal, 5 elemento ang idinagdag sa katawan, hangin at ulap sa kalangitan. Nang umalis ang sword energy ni Yang Yio, ang pangalawang kapatid ay umungal at lumaban. Natalo lang siya sa kamay ni Yang Yio, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya sa pagkakataong ito. Boom boom boom. Ang banggaan ng enerhiya ng espada at lakas ng hangin at ulap ay sumabog na may napakalaki at mapurol na dagandong. Boom! Puff! Kasabay nito, si Yang Yio ay inatake mula sa likuran ni Yusho Shenjun. Ang malaki at walang kapantay na pag-atake sa kanyang katawan, kahit na sa pagtatanggol ng likas na mapa ng bagwa at ng maitim na baluti, ay nasa ilalim din ng suntok na ito.
Si Yang ay nasugatan at iniluwa ang isang subo ng lumang dugo. Ngunit sa kabutihang palad, ito ay nasa loob ng saklaw ng pagpapaubaya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ipinagpatuloy ang pag-activate ng Dark Armor at ang likas na mapa ng bagwa. This time, desperado na siya. Nang tamaan siya ng malakas ni Yusho Shenjun mula sa likuran, hindi siya pinansin ni Yang Yiyu at gumawa ng unang hakbang. Itinaas niya ang Dragon Slaying Sword, na-activate ang Daosid Divine Power sa kanyang katawan, at pinakilos ang kapangyarihan ng Chenkun Temple sa Dragon Slaying Sword. Sa isang iglap, dumobble ang kapangyarihan. Buzz buzz buzz. Ang Dragon Slaying Sword ay gumawa ng tunog ng espada. Mamatay. Nilaslas ni Yang Yiyu ang pangalawang kapatid na si Josho Shenjun gamit ang isang espada. Ikalawang kapatid. Galit na galit si Yusho Shenjun at biglang sinuntok muli si Yang Yiyu. Alam niyang wala ng pag-asa ang pangalawang kapatid at hindi na siya maliligtas. Si Yiyu ay isang baliw. Wala siyang pakialam sa kanyang pag-atake mula sa likuran at ginawa niya ang lahat para patayin ang pangalawang kapatid na si Josho Shenjun. Ito ay salamat sa makapangyarihang mataas na antas ng baluti at ang likas na mapa ng bagwa sa katawan ni Yang Yiyu bilang depensa, kaya wala siyang pakialam sa pag-atake ng ulo ng mga Diyos. Determinado siyang patayin ang pangalawang kapatid. Ang espadang ito ay nagpatalon sa mga talukap ng mata ni Lord Yushu. Pakiramdam niya ay ilang beses na mas malakas ang espada ni Yang Yian, at tila may kapangyarihan itong hindi pa niya naramdaman. Dahil dito, naisip ni Lord Yushu ang kapangyarihan ng mga lihim ng mga patakaran, at nabigla siya. Maaaring ang batang ito ay may mas mataas na antas ng kapangyarihan. Nagkatinginan si Lord Yushu. Ngunit hindi niya nailigtas si Lord Joshu, ang pangalawang pinakamatandang Panginoon. Ginamit ng espada ni Yang Yian ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Talagang nalampasan nito ang kapangyarihan ng mga lihim ng mga patakaran ng 10 kapangyarihan ng katangian. Kuya, iligtas mo, Si Lord Joshu, ang pangalawa sa pinakamatandang Panginoon, kahit na nilabanan niya ang unang pag-atake ni Yang Yian, ay hindi nakayanan ang pangalawang pag-atake. Naramdaman din niya ang kapangyarihan ng espada ni Yang Yian, na higit pa sa kapangyarihan na kayang tiisin ng isang Peak Lord. Habang sumisigaw, siya ay tinaga ng espada ni Yang Yian na may kapangyarihan ng Chenkun Temple at ng Daosid. Biglang sumabog ang buong tao, naging blood dance, at tuluyang nawala sa mundo. Puff! Si Yang Yiyu ay sinaktan muli ni Yusho Shenjun, at lumuwa siya ng isang subo ng dugo, ngunit sa pagkakataong ito ay tumawa siya, sa wakas ay nakapatay ng isa pa. Pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, tumatakbo ang maitim na armor na inscription ni Yang Yiyu at ang likas na mapa ng bagwa, at lumingon siya at tumingin kay Yusho Shenjun at sinabing, susunod ka na. Baliw, isa kang baliw, isang baliw na walang pakialam sa buhay niya. Sinumpa ni Yusho Shenjun si Yang Yiyu, at ang kanyang mga ngipin ay nangangati sa puot sa kanyang puso, puno ng kawalan ng kakayahan. Siya ay makapangyarihan, ngunit ang baluti ni Yang Yiyu at ang likas na mapa ng bagwa ay may mas malakas na depensa. 2 beses siyang umatake ng buong lakas, ngunit hindi niya nasira ang depensa ni Yang Yiyu. Sa ilalim lamang ng malaking epekto ng divine power na iniluwa ni Yang Yiyu ang 2 subo ng dugo. Malinaw na ito ay malayo mula sa pagpatay sa kanya. Alam ni Yusho Shenjun na hindi maganda ang katapusan ng araw na ito. Hahaha, tama ka, baliw ako, baliw na baliw mo 33 Heavens Palace, mga bastos, wala akong sama ng loob sa'yo, simula pa lang hinahabol na kita, paanong hindi ako mababaliw? Halika, nakayapak ako at hindi natatakot sa mga nagsusuot ng sapatos, mamatay ka man o mamatay ako, simula ngayon, kahit gaano karami ang dumating, kulang pa ako, balang araw papatayin kita 33 Heavens Palace, patayin ang bastos na emperador na iyon, isang grupo ng mga bastos, sa taas, patayin ang sinumang gusto mo. Ako ang may huling say sa buhay ko, kung gusto mo akong patayin, halika, umungol. Tumawa si Yang Yiyu, namumula ang kanyang mga mata, medyo nababaliw na siya sa mga sandaling ito, ngunit ang kanyang mga salita ay higit na nakamamatay, talagang naiinis siya sa paghabol ng mahabang panahon. Nakakainis na anak ng sakuna, ang pinakamataas na emperador, ang Chenkun God, wala sa akin. Pagdating pa lang niya sa God Realm, binansagan siya ng ganito, na naging dahilan para mahuli siya. Ang mga celestial na karera sa 33 Heavens Palace ay parang mga plaster ng balat ng aso. Palagi nila siyang mahahanap, at ang bawat alon ay mas malakas kaysa sa huli. Pero ano? Sunod-sunod ba silang papatayin niya? Hindi na relaxed at kalmado ang mukha ni Yusho Shenjun. Napabuga siya ng maputik na hangin, at sa sumunod na sandali ay nanginig ang buong katawan niya, ngunit ang kanyang hininga ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy. Ang mga mag-aaral ni Yang Yiyu ay lumiit, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay determinado. Upang patayin siya, sinimulan niya talagang sunugin ang kakanyahan ng banal na fites at pilit na sinimulang pagbutihin ang kanyang lakas sa paglilinang. Kabanata 2570 si Yao Guang ay isang hari ng Diyos. Alam ni Yang Yiyu na si Yusho Shenjun ay lalaban hanggang kamatayan. Inihanda niya ang isip para dito. Pagkatapos ng ilang paghaharap, alam niyang ang kanyang banal na kapangyarihan ay hindi mas mababa sa kalaban.
Sa tulong ng treasure artifact, siya ay nasa isang ganap na kalamangan. Kung gusto siyang patayin ni Yusho Shenjun, kailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang trump card, ngunit hindi niya inaasahan na ang trump card ng kalaban ay susunugan ang asensya ng banal na fetus upang piliting palakasin ang kanyang lakas. Ito ay itinuturing na pinilit si Yusho Shenjun sa isang dead end. Ngunit hindi nakapagtataka na nakapatay siya ng dalawang dakilang Diyos na magkasunod. Magiging kakaiba kung si Yusho Shenjun ay hindi nababalisa. Ang labanan ay desperadong inaasahan, ngunit ang pamamaraan ay hindi inaasahan. Ang taong ito ay isang mapagpasyahan at walang awa na tao. Dapat mong malaman na ang pagsunog sa kakanyahan ng banal na fetus ay magiging sanhi ng iyong paglilinang sa pag-urong kahit papaano, at maging ang kamatayan sa pinakamasama. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong tao sa kanilang mga isip, ngunit si Yusho Shenjun ay hindi nag-alinlangan at lubos na mapagpasyahan. Ito ay talagang hindi magandang bagay para sa gayong tao na maging isang kaaway. Sa kasamaang palad, isa na siyang kaaway at wala siyang paraan. Siya, maaari lamang siyang patayin, at dapat niya itong patayin. Ayaw iwan ni Yang Yiyo ang gayong kaaway para sa kanyang sarili. Ngayon, walang pagpipilian si Yang Yiyan kundi ang lumaban, at kailangan niyang lumaban ng mabilis, dahil napansin niya na ang labanan sa panig ng asawa ng kanyang amo at ng iba pa ay naging mabangis din, at lahat ay maaaring nasa panganib anumang oras. Habang nasa harapan niya si Yusho Shenjun, hindi siya maaaring makialam, at ayaw ni Yang Yiyan na magkaroon ng gulo ang sinuman sa paligid niya. Sa kabutihang palad, napigilan niya ang tatlong pinakamalakas sa 7 Shenjuns at napatay niya ang 2 sa kanila. Ang natitirang 4 na Shenjuns ay malinaw na hindi ang pinakamalakas. Ang 7 Shenjo ay nirerango ayon sa kanilang mga kalakasan at kahinaan. Makalipas ang 10 taon, kinailangan nilang harapin ang huling 4, para hindi sila tuluyang masupol ng kabilang panig. Bukod pa rito, sina Sanyan at Ameng ay hindi mga vegetarian, at ang Shenjun na nakasalikop sa kanila ay hindi magiging madali, at si Master Chanji ay isang 9-tailed divine fox, at ang labanan sa kanyang orihinal na estado ay hindi dapat maliitin. Ang nag-iisang nahihirapan ay si Pan Wuji, ngunit sa kasamaang palad na lahat ay may kalaban, at ngayon ay isang tabla, isa laban sa isa, at walang makakatulong sa sinuman. Kaya nababalisa din si Yang Yiyan, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Malapit nang makipag-away sa kanya si Yusho Shenjun, iyon lang ang gusto niya. Maaga o huli, kailangan niyang patayin ang kabilang partido. Kinailangan niyang lumaban ng husto at tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon upang makatulong sa iba. Sa pagharap sa tumataas na aura ni Yusho Shenjun, hindi rin nakaimik si Yang Yiyo. Ginalaw niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan upang pumutok ang maitim na nakasuot na inscription, at sinabi sa mahinang boses, ang mga binhi ng Dao ay sumanib sa isa. Ngunit ito ang huling trump card na nagsimula. Ang evolusyonaryong kapangyarihan ng 10 malalaking buto ng Dao ay nagsimulang magsama-sama sa unang pagkakataon, na lumabas mula sa Dao Seed God Core at naglakbay sa buong katawan. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay gumawa ng hagong. Ang 8 mga inscription sa likas na diagram ng bagwa sa itaas ng kanyang ulo ay kumikislap, at ang halo na nagniningning ay ganap na bumalot sa kanya. Ang banal na liwanag at banal na kapangyarihan sa buong katawan niya ay 10 kulay sa pagkakataong ito. Ang isa sa kanila ay lubhang nakipaglaban, at ang isa ay nakipaglaban para sa pundasyon ng paglilinang. Wala sa kanila ang isang lampara sa pagtitipid ng gasolina. Ang 5 elemento ay nagtitipon, na may purong yang sa ulo, lumalabag sa lahat ng mga batas, naghahati ng mga bundok at nakakabasag ng ginto, halika at mamatay. Si Yusho Shenjun ang biglang umungol, ang kanyang mga kamay ay lumipad pataas, at isang serye ng mga magic spell ang nabuo. Sa pagkakataong ito, kahit si Yang Yiyo ay hindi malinaw na nakita kung ilang hand spelling ang patuloy na ginagawa ni Yusho Shenjun. Libo-libo ba ito? O 10-10,000? Sa susunod na sandali, inatake niya si Yang Yiyo gamit ang 2 kamay, at ang buong tao ay sumugod din palapit. Nakumpleto din ni Yang Yiyo ang pagpapakilos ng kanyang panloob na kapangyarihan, at umungal, ang mga buto ng tao ay nagkakaisa, ang mundo ay nabaligtad, at slash. Itinaas niya ang Dragon Slaying Sword, inipon ang lahat ng kanyang lakas sa Dragon Slaying Sword, humakbang pasulong, at itinaas ang espada. Nang ang 2 sa kanila ay agad na nagtagpo, sila ay 3 metro ang layo, at si Yang Yiyo ay naglaslas gamit ang isang espada. Boom! Boom! Nag-away silang 2 sa isang iglap, niyanig ang mundo. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay patuloy na lumalabas, at saan man sila dumaan, ang mga damo at mga puno ay nabasag, at tumagal ng mga dekada para mawala ang natitirang kapangyarihan. Ang makapal na hamog na nabuo ng lumilipad na alikabok ay lumubog sa kanilang 2. Gamulong ito na parang sandstorm, na may saklaw na halos 100 metro. Nakakatakot tingnan. Naalarma rin si Chanji at ang iba pa na hindi kalayuan sa kanila sa away ni Yang Yiyo at Yusho Shenjun. Sabay na huminto ang magkabilang panig. Ang magkabilang panig ay nag-aalala tungkol sa mga taong kanilang ikinababahala. Nag-aalala sina Chanji at Pan Wuji tungkol sa ginhawa ni Yang Yiyo. Nag-aalala ang 4 na Shenjo sa kanilang amo na si Yusho Shenjun.
Ang larangan ng digmaan ay palaging mabilis na nagbabago. Magkakaroon ng pagyanig sa lupa, at magkakaroon din ng katahimikan at pagkalipol. Si Chanji at iba pa at ang apat na Shenzhou ay huminto at huminto. Ang magkabilang panig ay may takot na mga mata. Ang energy aura na kakalabas lang nina Yang Yiyu at Yushio Shenjun ay nalampasan na ang level ng Shenjun at nakakatakot. Sinong hindi mag-aalala? Yuner. Pinagkatiwalaang Panginoon. Hayes. Gugo. Boss. Kuya. Lahat sila ay sumisigaw ng mga taong gusto nilang sigawan, o sila ay nag-aalala. Pagkatapos ng tatlong paghinga, ang apat na dakilang Diyos ay sumugod sa malaking alikabok na fog mula sa ibang direksyon. Sumugod din sina Tianji, Pan Wuji at ang apat pa. Ngayon walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Ngunit isang bagay ang tiyak, isang tao ang bumagsak, kung hindi, dapat magkaroon ng labanan pagkatapos ng pagsiklab, ngunit walang paggalaw. At alam ng lahat na sa pagkakataong ito, ang labanan sa pagitan ni Yang Yian at Yushio Shenjun ay dapat maging isang buhay o kamatayang labanan. Depende kung sino ang makakaligtas. Kaya sumugod ang lahat, para lang makita kung sino ang mamamatay at kung sino ang mabubuhay. Ang makakaligtas, lalaban o iligtas. Sa napakalaking labanan, maging ang mga nakaligtas ay magdudulot ng matinding pinsala. Sa isang iglap, lahat ay sumugod sa malaking alikabok. Walang makikita sa loob. Ngunit sa sandaling ito, sunod-sunod na hiyawan. Mayroong lakas ng espada sa alikabok, at ang mga pagbabago sa enerhiya ay napakalakas. Nagpakalat din ito ng alikabok. Si Chanji, na sumugod sa alikabok, ay huminto at nagsabi, tumigil. Ikanaway niya ang kanyang kamay, at napatigil lahat sina Pan Wuji, Sanyan, at Ameng sa tabi niya. Dahil narinig ng lahat na may eksaktong apat na hiyawan, at hindi sila boses ng kanilang sariling mga tao. Kaya't maaari lamang itong maging kaaway, at ang mga tinig ng apat na Diyos na nakipaglaban lamang sa kanila. Ano ang ibig sabihin nito? Ginagawa. Ibig sabihin, umatake ulit si Yang Yiyu. Dapat ganito. Siguradong nanalo si Yang Yiyu sa laban kay Yushio Shenjun, at nang sumugod ang apat na Diyos, pinatay niya ang natitirang apat na Diyos. Kapag iniisip ito sa aking puso, ang mga hiyawan ay nawala at ang alikabok ay nagkalat. Sa susunod na sandali, nakita ni Chanji at ng iba pa ang field. Pero agad ding nagbago ang mga mukha nila. Dahil nakita nila na sa gitna ng alikabok, si Yang Yiyu ay kalahating nakahiga sa kanyang likod at puno ng dugo, habang si Yushio Shenjun ay may itim na gas sa kanyang katawan at ang kanyang katawan ay nabubulok. Malapit na itong mawala. Malinaw na patay na si Yushio Shenjun. Sa hindi kalayuan ay naroon ang apat na Diyos na katatapos lang napugutan ng ulo at namatay ng malungkot. Siyempre, hindi ito ang punto. Ang punto ay mayroong isang taong nakabalot sa isang itim na balabal sa bukid, at nakatalikod sa kanila. Kaaway ba siya o kaibigan? Sumugod si Chanji at ang apat pa. Ngunit sa oras na ito, nakita ito ni Yang Yiyu at umubo. Asawa ni Master, huwag kang mag-alala sa sarili mong mga tao. Ubo-ubo. Puff. Tumalsik na naman siya ng dugo habang nagsasalita. Yuner. Panginoon ko. Nakahinga si Chanji, at nang hindi inaalagaan ang lalaking nakaitim na damit, diretso siyang lumapit kay Yang Yiyu at inalalayan siya. Nagpumiglas si Yang Yiyu na bumangon at sinabi, asawa ni Master, tulungan mo akong bumangon. Sa tulong ni Chanji, bumangon si Yang Yiyu. Sa sandaling ito, nanginginig ang buong katawan niya, at ang mukha ay kasing putla ng papel. Ngunit humakbang siya pasulong at yumuko sa lalaking nakasuot ng itim, sinabing, salamat sa iyong tulong. Hindi ito lugar para pag-usapan. Umalis na tayo dito sa lalong madaling panahon bago mag-usap tungkol sa iba pang bagay. Para sabihin sa iyo ang totoo, bukod pa sa mga tao mula sa 33 Heavens Palace, isa pang grupo ng mga tao ang nakapasok din sa Demon Light Forest. Ang target nila ay ikaw. Masyadong maingay ang labanan ngayon, at siguradong nakatanggap sila ng balita. Bilang karagdagan, pinatay mo ang 8 Diyos ng 33 Heavens Palace sa pagkakataong ito. Ang susunod na hakbang ay malamang na personal kang papatayin ng Fire God King. Ang Fire God King ay bumibisita sa Tiancheng Evil Gang. Bago dumating ang Fire God King, umalis ka kaagad. Masyado kang malubhang nasugatan. Dapat gumaling ka muna sa mga sugat mo. Habang nagsasalita ang lalaking nakaitim na nakasuot ng damit, tinanggal niya ang kanyang hood, at ang boses niya ay boses babae. Paglingon ko, lahat sina Yang Yiyu, Chanji, at Pan Wuji ay natigilan. Miss Yao Guang. Nagulat si Yang Yiyu. Tumango si Yao Guang at hinimok, hayaan mo muna ako. Pagkatapos magsalita, nang hindi na hinintay na magsalita si Yang Yiyu, nanguna siya at naglakad pasulong. Sinulyapan ni Yang Yiyu si Chanji at sinabing, Guro, sundan natin si Yao Guang. Old Pan, tandaan mong linisin ang larangan ng digmaan. Oo, benefactor, si Pan Wuji ay naging isang natitirang imahe at nagsimulang kolektahin ang mga singsing na imbakan mula sa 7 Diyos. Sinundan ni Yang Yiyu si Yao Guang sa tulong ni Chanji, at ang grupo ay napunta ng malalim sa lambak. Kung saan sila dinala ni Yao Guang, hindi nagtanong si Yang Yiyu. Anyway, alam niya na hindi siya sasaktan ni Yao Guang, at si Yao Guang ay talagang isang Diyos na hari.
Naramdaman ito ni Yang Yiyo noong pinatay niya ang 4 na Diyos noon. Ang hiningang lumabas mula sa kanyang katawan ay hininga ng isang Diyos na hari, at may 4 na singsing ng Diyos sa likod ng kanyang ulo. Ito ay tiyak na isang Diyos na hari. Kung nais ni Yao Guang na saktan siya, hindi sana siya kumilos ngayon. At ngayon ay isang Diyos na hari ang umaatake sa kanya ngayon, at wala silang magagawa ng magkasama. Hindi niya moari sa kanyang puso, paano kaya lilito si Yao Guang sa Demon Light Forest? Tila espesyal na dumating siya para sa kanya, at dapat ay matagal na siyang dumating, ngunit lihim niya itong pinagmamasdan, at sa wakas ay hindi niya maiwasang magpakita noong nag-away sila ni Lord Yushu sa huling pagkakataon. Naniniwala siya na totoo ang sinabi ni Yao Guang. Sa pagkakataong ito, napatay na niya ang lahat ng 8 lords ng 33 Heavens Palace. Malaking bagay ito. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa Fire God King mula kay Yi Chenxing. Siya ay dapat na isang makapangyarihang karakter. Kung gusto siyang patayin ng Fire God King, ito ay isang malaking problema. Siya dapat makinig kay Yao Guang at sundan muna si Yao Guang. Siya ay malubhang nasugatan at hindi angkop para sa pakikipaglaban. Kailangan talaga niyang iwasan ang gilid. Saglit. Naalala ni Yang Yiyo na nag-away sila noon ni Lord Yushu, at hindi niya maiwasang manginig sa kanyang puso. Muntik na siyang mamatay. Sa kabutihang palad, ang matandang si Foxy Divine Emperor ay may pakulo pa rin. Paulit-ulit niyang sinasabi na binigay sa kanya ang mapa ng Xiantian Bagua. Sa katunayan, alam na ngayon ni Yang Yiyo na maaaring pansamantalang ipinahiram sa kanya ang mapa ng Xiantian Bagua, kung hindi ay namatay na siya noon. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata.